So magbibigay tayo ng reaksyon dito po sa kumakalat na naman na video ni kapatid na Rapsan. So ano ba yung akika? Ang akika, which is sinagot niya na isa itong binyag. Hindi po binyag ang akika. Magkaiba po yung binyag at saka akika. Kasi kung titingnan niyo po yung binyag sa definition po ng mga Kristiyano is ito yung pagbibigay po ng religion sa bata. So ang akika, hindi naman po ito pagbibigay po ng religion kasi ang bata Muslim na po yan eh. So ngayon, ang akika ay ito yung kinakatay. Ito yung kinakatay sa ikapitong araw mula nung ipinanganak yung bata bilang pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ito yung kinakatay na hayop mula sa tupa o kambing sa ikapitong araw, kung kaya, ika-14 days, ika-21 days, kung kailan niya kaya, kailan kaya na magulang, bilang pasasalamat sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na pinagkalooban sila ng Allah ng anak na lalaki o anak na babae. Yan po yung ibig sabihin ng akika. Ibig sabihin magkakatay ka ng tupa o kambing. Hindi po ibig sabihin bibinyagan yung bata na yan o kaya bibigyan ng bagong o ng religion. Ano po ba meaning ng akika? Sana po mapansin niya. Okay, ang pinaka-explanation ng akika word is dito sinasagawa ng mga Muslim yung pagbibinyag ng batang sanggol or yung kakasilanan ng bata. Ang akika ay talagang isang binyag sa Islam, kinakaila ito ng Islamic dahil sa kanilang maling opinyon dahil hindi nila nais na ang kanilang doktrina ay nauugnay sa Kristiyano, ngunit salungat sa ibang mga kaso na ipinagmamalaki nila na ang kanilang iba pang mga paniniwala ay nauugnay sa Kristyanismo. Ito ang katotohanan, ay nakasulat kapwa sa Biblia sa Quran na kung ano ang talagang itinatag ng Diyos, Allah, sa pamamagitan ni Jesus sa Arab, na siyang ang tinawag ni Jesus na si Muhammad at binigkas ang banal na kasulatan o ang ebanghelyo na tinawag ito ng Islamic bilang Quran. Ang katotohanan sa pinakamaagang paglilingkod ni Muhammad, isinapatupad na niya ang Kristyanismo. Ang patunay ay ang mga barya ng Arab, na may mga inskripsyon ng Kristyanong krus at ang pangalan ni Muhammad, at ang iba pang patunay ay ang Arab sa pinakaunang panahon ay may Biblia. At iniingatan pa nga nila. Ayon sa sinabi ni Ahmad Didet, kaya't isang kahapokrituhan ito ng Islamic, na at pag may nakita silang Kristiyano na may hawak na Bible ay gibagawa nila ng masama o pinapatay pa nila. Ang salitang, binyag, ay may maraming kahulugan, kaya kung ito ay tinutukoy sa Christianity, kung gayon ito ay tungkol sa pagbibinyag sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, tulad ng salitang binyag ay may kahulugan na, isang katulad na seremonya ng pagsisimula, paglilinis o pagbibigay ng pangalan. Kaya kung ang pangkat na gumagawa nito ay may relihiyon, kaya automatikong ang paglilinis at pagbibigay ng pangalan ay upang e-presenta ang bata sa Diyos, o mga Diyos tungkol sa iba pang mga relihiyon, kaya't ang ustad na ito ay mali sa pagpabulaan sa kanyang kapwa Islam na Muslim. Totoo na ang bawat bata ay mayroon ng relihiyon, bilang isang mananampalataya ng lumikha, ngunit hindi ito nangangahulugang ang pagbibinyag at o akida ay hindi tungkol sa relihiyon, dahil ito ay talagang una upang ipakilala ang bata sa kanyang relihiyon na kung saan ay Kristyanismo, na nangangahulugang isang sumasamba sa Diyos si Jesus bilang isang Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, at ang pangalan ng kanyang relihiyon, o Muhammad International Church, at ang katotohanan kung ano ang relihiyon ng mga magulang o ng mga tagapag-alaga kung gayon ito ay magiging relihiyon din ng bata, kaya't ang ibig sabihin ng mga magulang ay nagpapatunay lamang sa relihiyon ng bata kung saan tinutukoy ang ibinigay na pangalan ng bata, at hindi totoo na ang akika ay tungkol lamang sa kambing o tupa na isinakripisyo dahil ang akika ay may kahulugan. Ang akika ay isang tradisyon ng Islam na nagsasangkot ng pagsasakripisyo ng isang hayop upang ipagdiwang ang kapanganakan ng isang bata, magpahayag ng pasasalamat kay Allah, at magbigay ng iba. Ginawa sa ikapitong araw pagkatapos ng kapanganakan, nangangailangan ito ng pagsakripisyo ng dalawang hayop para sa isang batang lalaki at isa para sa isang batang babae, karaniwang isang kambing o tupa. Ang karne ay pagkatapos ay ibinahagi sa mga pamilya, mga kaibigan, at ang hindi gaanong maswerte, habang ang ulo ng sanggol ay dinahit din, at ang bigat ng buhok sa ginto o pilak ay binibigyan ng kawanggawa, kaya't ang nabanggit dito ay tungkol sa akika, hindi lamang tungkol sa tupa o kambing na isinakripisyo o inialay sa Diyos, Allah, na ang pinakalayunin ay ang e-presenta sa Diyos, Allah, Jesus ang bata at ang kanyang pangalan, tulad ng sabi ni Jesus, "Bring the little children to me," tulad din sa sinabi ni Peter, na binyagan ang mga sa Diyos sa pangalan ni Jesus, kaya ito'y patungkol sa bautismo. Paano nyo mailapit ang bata kay Jesus, kung ito'y di patungkol sa bautismo, kung si Jesus ay nasa langit na sa kasulatang iyon bumanggit din si Jesus patungkol sa ninong at ninang. Ito ang aking ginintwang payo sa dalawang pangunahing simbahan ng kaharian ng Diyos, huwag bautismuhan ang nabautismuhan na sa alinman sa mga pangunahing simbahan ng Diyos na siyang Hudaismo na Kristyanismo, RCC at ang Mohammedanism Christianity, Arab International Church, sapagkat itinuro ni Jesus na isang beses binyagan lamang,
At huwag mag-away kung sino ang dapat na magbinyag, sapagkat mayroon tayong parehong Diyos, sa kaharian ng Diyos. Ang pakikipagtalo o pakilipagpaligsahan tungkol sa bilang ng mga miyembro ay demonismo, para sa mismong konsepto na naghahari sa kanilang isip, ay ang pag-iisip tungkol sa digmaan. Sinabi ng Islam, may isang relihiyon lamang, na ito ang mga ito, na ang sinumang hindi mga kaalyado ay papatayin, hindi maliban kung magbibigay ng buwis sa kanilang relihiyon, bilang ang pinakamasama ay ang pagpapagamot ng Kristyanismo at ng mga Hudyo bilang kanilang mga kaaway, na salungat sa turo ng Ama at Jesus, at sa kanilang kuwan mismo. Muli kang Islam ay sasabihin ko sa iyo, ang iyong relihiyon ay kung ano ang hindi na itinayo ni Allah, Jesus kay Muhammad, ang iyong Quran, Hadith at o ang iyong mga propeta na sinasabi ng kanilang sarili, ang Islam ay magwawakas. Taliwas sa sinabi ni Jesus, kung ano ang binuksan ng Diyos ay walang maaaring magsara. Ang aking pagtuturo ay may maaasahang batayan ng maaasahang mga paliwanag, at maaaring tanungin, tulad ng sinabi ni Allah na, itanong, kaya magtanong.